Hello guys! Welcome back to another video. And sa video na ito guys, i-share ko lang sa inyo guys yung experience ko on how I got an increase from S-Loan at saka sa S-Pay Later. So legit pala talaga guys na anytime mag-o-offer si Shopee sa atin ng increase. Kahit pa guys, meron pa tayong mga bayarin or mga ongoing yung bayarin natin sa ating S-Pay Later at sa ating S-Loan. Sa S-Loan ko kasi is pangalawang loan ko na ito and hindi pa ako nakapag-increase. So sa pangalawang loan ko, one payment pa lang ako. So magbabayad pa lang ako for the second month kasi 6 months to pay yung kinuha kong installment term sa S-Loan. So magbabayad pa lang ako sana. And nagulat lang ako kagabi is nag-notify sa akin si Shopee na congratulations daw, my S-Loan has increased. By the way guys, 5,000 pala yung S-Loan offer ni Shopee sa akin. Nag-notify sa akin sa S-Loan na I got an increase din. Tinignan ko. Nakita ko guys na 1,000 pesos yung increase nila sa akin. So happy naman ako dun guys. Kahit maliit lang yung increase nila, at least nga umuusad. And active yung account ko and alam ko may hope na i-increase pala talaga siya kahit hindi natin natapos pang bayaran yung current na loan natin sa kanila o yung utang natin sa kanila. So, possible pa din yun guys. So natatawa lang din ako kasi nag-increase siya pero 1,000 lang. Pero guys, malaking bagay na yun sa akin, sa record ko ha. Kasi guys, at least kahit pa paano may ganap sa account ko sa S-Loan and kahit pa paano i-share ko sa inyo na possible pala and pwede pala na makapag-increase talaga sa S-Loan kahit di pa tayo tapos. Depende talaga yun guys sa evaluation nila, sa evaluation ni Shopee sa atin. Masaya ako kasi na-increasean ako from 5,000 to 6,000 na yung offer na S-Loan sa akin. Then guys, sa S-Pay Later ko naman, tutuwa din ako guys ha kasi hindi ko alam kung ako lang din naka-experience nito. Siguro na-experience nyo din. Pero i-share ko na rin syempre sa inyo. 3 months ago ata yun is na-increasean ako. Alam niyo ba yung temporary increase ni S-Pay Later? Na mag-offer sila na may duration lang sila, like gamitin mo dapat yon at the end of the month. That time, ang first offer sa akin ni S-Pay Later kasi is 6,250. Kahit ongoing pa akong nagbabayad sa kanila guys, is binigyan nila ako ng additional 650 pesos for the temporary increase na masasabi ko guys kasi nga may promo runs lang siya at kailangan magamit mo yun. Parang ganun lang siya yung purpose niya. Follow guys is nung nakaraang araw lang natuwa ako kasi nag-notify ulit sa akin si Shopee na meron daw akong temporary increase na pwede kong gamitin until November 15. Tuwa ako guys nung pinindot ko kasi 2,000 pesos. Yan, 2,000 pesos guys yung temporary increase nila sa akin. Nakakatuwa yung ganon kasi in case of, alam mo yun, sa mga panahon na yan, kung nangangailangan ka ng S-Pay Later, so why not na, diba, ma-grab yun kasi that time kailangan ko rin talaga. Anyway, share ko naman sa inyo before na nagkaroon po talaga ako ng formal increase sa S-Pay Later from 6,250 naging 10,000 pesos na yung regular offer sa akin ni S-Pay Later. So guys, alam ko hingi kayo ng tips bakit hanggang paano ma-increasean kahit temporary man yan or regular or talagang formal increase and S-Loan tsaka na S-Pay Later guys. Ang ginawa ko lang guys is ginamit ko lang talaga siya. Ginamit ko lang talaga siya regularly kasi ako naman as a mom, meron din ako mga pangangailangan dito sa bahay at ginagamit ko talaga sa S-Pay Later at saka syempre sa S-Loan. Nagamit ko talaga sila. Lalo na nung recent lang kasi birthday ng anak ko and I had a lot to buy sa Shopee na mga kailangan. Tapos, gifts, ganyan. Ang ginamit ko sa S-Pay Later. Parang na-detect siguro yun ni S-Pay Later guys or ni Shopee guys, yung aking activity kasi gustong-gusto talaga guys ni Shopee na gamitin yung app niya, gamitin yung mga loan products nila to get an increase. Alam niyo, natutuwa ako dito sa loan products ni Shopee, Don, Lazada ngayon. Kasi dati bet ko si Lazada, ganyan, S-Pay Later, si Lazada Fast Cash. Ngayon, mas bet ko na guys si S-Pay Later siya kasi S-Loan. And alam nyo ba, napaka-wide na ng coverage ni S-Pay Later as payment method outside Shopee. Yun guys, yun yung pinaka-super tips ko sa iyo talaga. Wala naman talagang way guys kundi gamitin talaga si Shopee app and si Shopee loan products as payment method kasi bet talaga ni Shopee guys yung cashless, of course, yung mga non-COD. Syempre guys, to their benefits, ang nagkikinabang naman talaga guys sa mga interest sa makita ng mga loan offers ni Shopee, syempre sila pa din. Kaya talagang in-advise nila na gamitin yon para ma-increasean din tayo and magkaroon tayo ng wide opportunity para
para ma-offer ng mas higher. Kasi guys, bakit ko nasabing gano'n? So matagal na ako guys may Shopee Pay Later guys. So pansin ko guys, hindi ko kasi siya ganong ginagamit noon kahit na-activate ko siya. Hindi siya frequent. Kapag nag-order ako, hindi ko siya ginagamit. Nagsi-COD pa din ako. Madalang na madalang. So that time guys, walang usad sa pag-i-increase kahit ba temporary offer ni SPay Later or ni S-Loan. Wala talaga. Nung time na nangangailangan ako, and ginamit ko siya nga guys as payment method, Shopee app and outside Shopee app, ginagamit ko talaga siya guys. So previously, meron naman akong mga videos about dyan. So yun, nagkaroon ako ng sunod-sunod na increase. Then let's see guys, so kung magkakaroon tayo ng panibagong increase after this loan terms na babayaran ko, let's see guys, i-update ko naman kayo regarding that matter. So guys, sa portion na ito, sagutin ko yung mga ilang tanong nyo. Very quick facts lang talaga to, frequent asked question lang to about usual na tinatanong nyo kung bakit hindi pa din kayo na-approve sa S-Loan at saka sa SPay Later. So, I had a previous videos about yan guys and then explain ko further yun kung bakit. So kung hindi nyo pa yun napanood guys, you can search naman doon sa playlist ko. Nandun yun guys yung about sa Shopee Loan Matters or Shopee something, ganyan. But anyways, to answer these questions, so gano'n na ba katagal kayo member ni Shopee? Kasi guys, ang laking factor nun eh. Malaking factor yun. Actually, sa Shopee, guys, 7 years or 8 years na akong member and gumagamit ng Shopee app. Wala pa itong mga loan products ha. Wala pang mga loan products nun. Order lang. Alam mo, gano'n para makano lang sa free shipping, discounts, voucher. Yun lang ano ko nun. May account na ako nun, guys, matagal na. Kaya guys, isa yun sa factor, guys, yung loyalty mo sa Shopee app. So, kung bago ka pa lang sa Shopee and wala ka gaanong ino-order sa Shopee, so, wag tayong mag-expect na ma-approve agad tayo kahit nag-activate tayo or may offer tayo, nag-activate tayo, hindi tayo na-aprubahan. So, wag mo nang mag-expect, lalo kung bago pa yung account nyo. Kasi it happens talaga. So, pangalawa guys, please gumamit kayo ng, kapag nag-fill up kayo, nanghihingi si Shopee sa inyo ng picture ng ID, tapos selfie, please gumamit kayo ng mga malilinaw na phone. Kasi, malaking bagay guys, yung clarity ng pictures nyo or yung IDs nyo, yung details nyo. Kasi alam nyo guys, bakit ko nasabi? Sa isang app na na-applyan ko before, na-reject lang ako because of that. Blurry yung kapag capture ko ng face ko, basta may mga instruction kasi, diba? So, mahalaga sa kanila guys, yung linaw ng picture, yung details, and yun. Kala nyo wala lang yun, pero guys, malaking factor yun. Kaya ina-advise nila dun guys na wag blurry, walang maraming distraction sa picture kasi dyan sila magbe-base eh. Yan yung personal details mo na masasabi, face detection mo or what. Kasi marami sila instruction like lingon, ganyan, blink your eyes. Kasi guys, napakahalaga sa kayo. Pero pag malabo yung binibigay nyo or hindi maganda yung sinasubmit nyong photo sa kanila or what, is possible na hindi kayo maaprubahan. Kasi guys, isa yun sa factors. And next guys, kung bakit wala ka pang S-Loan siya kay SPay Later guys, kasi for now talaga guys, hindi pa talaga siya applicable to all Shopee user or Shopee buyer. Hindi talaga siya applicable sa lahat pa. Only pre-selected or pre-qualified user pa lang talaga ang in-offeran nila nito. So, hindi pa talaga siya for all, hindi talaga siya pang masa pa. But, I advise to continue using a Shopee app and mag-order kayo dyan. And may mga features si Shopee guys like paying bills, buy load, so yung mga ganun guys. Meron siyang sibang partnership guys. So, better na mag-create kayo ng account doon kasi may factor po yun. Guys, ito pa sinasabi ko sa inyo palagi na I hope meron kayong mga good credit records sa mga ibang loan apps na na-applyan nyo ha. Kasi guys, si Shopee kasi guys, tulad kay Lazada, is possible po guys na nag-i-investigate yan sa mga records natin about loan apps outside Shopee app. Kasi guys, nakasaad din naman guys sa mga terms and conditions ni Shopee na kapag may fraudulent transaction ka outside or inside the Shopee app, is possible na hindi ka ma-aprubahan dito or ma-reject. But doesn't mean na hindi ka na pwede mag-apply. So, siguro guys, i-maintain nyo yung good record nyo kung saan man kayo nagkakautang pa kasi baka isa yun sa reason kung bakit rejected kayo dito sa napakadami nyo ng utang or napakadami nyo ng binabayaran. Then guys, syempre sasabihin nyo, what if naman na tagal-tagal ko ng Shopee member and nag-order ako palagi and okay naman yung pagsasubmit ko ng photos, okay naman yung pagka-capture ko ng selfie ko, and wala naman akong bad credit records inside and outside Shopee app. So, bakit hindi pa din ako na-offeran hanggang ngayon? Ulit na lang ako nag-apply. So, bakit wala pa rin, hindi pa rin ako na-aprubahan? So, I advise guys na antayin lang natin and wait patiently kasi iba-iba
kasi nga talaga tayo ng evaluation. So, baka akala natin wala tayong na-commit or what. So, for example guys, nag-order kayo sa Shopee, hindi nyo na-receive yung in-order nyo, nakailang beses kayong nag-order na hindi nyo na-receive yung parcels nyo. So, just like me before guys, may hindi ako na-receive na isang parcel lang ng Shopee, and nag-memo sila sa akin. Kapag daw maka 3 violations ako sa Shopee is ibaba na nila yung COD ko. Parang lahat ng orderin ko is non-COD and it will reflect my record daw sa Shopee. So, yun yung sinasabi nila sa warning nila sa akin. So, possible guys na it comes from it. Ayun yung reason. Kasi guys, akala natin talaga wala tayong violation. So, nakaka-commit na pala tayo na hindi natin alam. So, sabi ko sa inyo guys, iba-iba kasi talaga tayo ng evaluation kay Shopee. Iba't iba ang treatment ni Shopee sa bawat individual. But I advise na sige lang, mag-apply lang. Hanggat hindi sinasabi ni Shopee na you can never apply again. So, wag sumuko. Kasi sabi nga nila, wag na lang antayin. Darating din yan. So, yun lamang guys. I hope may natutunan kayo sa video. And I hope guys, nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video guys, please don't forget to like, share, and subscribe. Click nyo guys yung bell button para update kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Guys, thank you for watching this video. Bye!